Good morning po sa inyong lahat and good afternoon din sa mga viewers na iba ang time zone. So bago po tayong magsimula, inaanyayaan ko po ang lahat na manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. And thank you din po sa paggamit niyo po sa akin para ma-share po ang inyong salita. I pray for your wisdom, your guidance, na manguna ka po sa akin, na ikaw po ang maging salita na aking ilalabas. And Lord, I pray din po sa mga makikinig, buksan niyo po ang puso nila, ang mind nila, na magkaroon din po sila ng wisdom kung paano po nila marireceive or maa-apply ang mga salitang narinig nila mula po sa inyo. Lord, muli po, salamat sa lahat po, Panginoon, ng biyayang buhay na meron kami ngayon, at sa mga taong, Lord, nakapaligid sa amin, nagmamahal sa amin, at mga minamahal po namin. Lord, salamat din po sa pagmamahal nyo, at natututo po kaming mahalin ang mga tao na nasa paligid namin. Through this word, through your word, Lord, salamat po na ito po ang magiging buhay ng bawat isa. This we pray in Jesus' name. Amen. So, balikan lang po natin yung mga chapters na nauna. So, yung chapter 1, chapter 2 ng Book of Daniel. So, ako po ay naatasan sa Book of Daniel chapter 3. So, sa chapter 1, makikita natin yung mga titles. Chapter 1, 2, 3. So, isasabihin ko po sa inyo kung ano yung mga titles nun. So, sa Daniel 1, chapter 1, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa Babylonia. Sino ba yung mga kaibigan ni Daniel? So, si Hananiah, Mishael, and Azariah. So, sila yung napili para maglingkod sa hari after 3 years ng training nila. Sila yung mas pinili nila na kumain ng gulay instead na mga pagkain ng hari. So, sa Daniel 2, ang panaginip ni Nebuchadnezzar. So, ito na yung naging vessel si Daniel na ma-interpret yung panaginip ni Nebuchadnezzar. So, itong part na to is napahanga si Nebuchadnezzar dahil nasabi ni Daniel kung ano yung mismong panaginip niya, at ininterpret pa ito ni Daniel. Nagawa yun ni Daniel dahil sa nagpray siya kay God before na lumapit doon sa Haring Nebuchadnezzar. So sa chapter 3 ng Daniel, iniutos ni Nebuchadnezzar na sambahin ang rebulto. So samahan niyo po ako na basahin ang Daniel chapter 3. Nagpagawa si Haring Nebuchadnezzar ng rebultong ginto. May 90 talampakan ang taas at 9 na talampakan ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Nebuchadnezzar ang gobernador, mga mayor, mga commissioner, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, at iba pang mga opisyal ng lalawigan para dumalo sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Nang naroon na sila nakatayo sa harap ng rebulto, sumigaw ang tagapagbalita, "Kayong mga nanggaling sa iba't ibang bansa, lahi at wika,
Kapag narinig ninyo ang tunog ng tambuli, plauta, kudyapi, alpa at iba pang mga instrumento, lumuhod kayo agad at sumamba sa ribultong itinayo ni Haring Nebukadnezar. Ang sinumang hindi sasamba ay agad na itatapon sa naglalagablab na hurno. Kaya nang marinig nila ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa ribulto. Nang panahong iyon, may ilang taga-Babilonya na lumapit sa hari at pinaratangan nila ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnezar, "Naway humaba pa ang inyong buhay, mahal na hari. Hindi ba't nag-utos po kayo na ang sinumang makarinig ng tunog ng mga instrumento ay dapat lumuhod at sumamba sa gintong ribulto at ang hindi sasamba ay itatapon sa naglalagablab na hurno?" Ngunit may ilang mga Hudyong hindi sumusunod sa inyong utos. Sila po ay sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ang mga taong pinamamahala ninyo sa lalawigan ng Babylonia. Hindi nila iginagalang ang inyong mga Diyos at hindi sila sumasamba sa gintong ribulto na ipinatayo ninyo. Nang marinig iyon ng hari, nagalit siya ng husto. Kaya ipinatawag niya sina Shadrach, Meshach at Abednego. Nang dumating sila, tinanong sila ng hari, "Totoo bang hindi ninyo iginagalang ang aking mga Diyos at hindi kayo sumasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ko? Ngayon, inuutusan ko kayong sumamba sa ribulto kapag narinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Dahil kung hindi, ipapatapon ko kayo sa naglalagablab na hurno. Tingnan natin kung may Diyos na makakapagligtas sa inyo." Sumagot silang tatlo, "Mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol dyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos o sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ninyo." Dahil sa sagot nilang iyon, lalo pang nagalit ang hari sa kanila at kitang-kita ito sa kanyang mukha. Kaya inutos niyang painitin pa ang hurno ng 7 ulit. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang pinakamalakas na sundalo na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at itapon sa naglalagablab na hurno. Kaya iginapos sila ng mga sundalo at itinapon sa hurno na hindi na inalis ang kanilang mga damit. Dahil sa pinainit pang lalo ng hari ang hurno, namatay ang mga sundalo, nagtapon sa kanila dahil sa lagablab ng apoy. At silang tatlo na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na hurno. Habang nakatingin si Haring Nebukadnezar, bigla siyang tumayo sa laki ng kanyang pagkamangha. Tinanong niya ang kanyang mga opisyal, "Hindi ba 3 lang ang itinapon sa apoy?" Sumagot sila, "Opo, mahal na hari." Sinabi ng hari, "Tingnan ninyo, 4 ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy. Hindi na sila nakagapos at hindi sila nasusunog. At ang isa sa kanila ay parang Diyos." Kaya lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng naglalagablab na hurno at tinawag sila, "Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo riyan, halik kayo rito." At lumabas silang tatlo mula sa hurno. Pagkatapos,
Nagtipon sa kanila ang mga gobernador, mayor, commissioner, at ang iba pang mga opisyal ng hari. At nakita nilang hindi man lang sila napinsala ng apoy ni hindi nag-amoy usok ang kanilang buhok o damit. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nagsugo siya ng kanyang anghel para iligtas ang kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa kanya. Hindi nila sinunod ang aking utos. Minabuti pa nilang mapatapon sa apoy kaysa sumamba sa alinmang Diyos maliban sa kanilang Diyos. Kaya iniuutos ko na ang sinumang tao sa alinmang bansa, lahi o wika na magsasalita ng masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin ang katawan at wawasakin ang kanilang mga bahay. Sapagkat walang Diyos na makapagliligtas katulad ng kanilang Diyos. At binigyan ng hari sina Shadrach, Meshach at Abednego ng mas mataas pang tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Ang salita ng Diyos. So, my takeaway ay ang acronym na PST. So, PST in short. So, P, piliin. S, sundin. T, tiwala. Piliin, sundin, at tiwala kay Jesucristo. Bakit natin siya pipiliin, susundin, at magtitiwala? Dahil tulad ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan, nanindigan sila na anuman ang mangyari, maninindigan sila, pinili nila, sinunod nila, at nagtiwala sila sa kapangyarihan meron ang kanilang Panginoon. Same thing din sa Panginoon natin ngayon. So whatever happens, walang imposible sa Diyos.